Pero of course, kailangan rin natin gumawa ng paraan to keep Mother Earth healthy. So ngayon, ang tututukan natin ngayon sa Batangas City, meron silang ginagawa ng isang recycling program. Ano kaya ito? Panuorin natin sa Tutok Kalikasan. Tapos ang ating pakikipagsapalaran sa mga bulate ng Santo Niño National High School, magtungo naman tayo sa Tingalabak Elementary School. Dito daw meron silang malaki at kakaibang ideya sa pangangalaga at pagpapaganda ng ating kalikasan. Bright Ideas in Gardening and Recycling o Big R. Malaki na, maliwanag pa. Nagsimula po kami noong June. Sinimulan ko po ito sa programa doon po sa Tapat Ko, Linis Ko, Tapat Ko, Paganda Ko. Then, naisip ko, maganda nga pala itong proyekto dahil, pagandahan kanya-kanyang pagandahan ng bawat section. So, monthly, may award ako sa best, the cleanest and the greenest grade level. So, yung ganun monthly hanggang sa nagkaroon nga ng search for the most innovative school ang Batangas City at kami po ay na-qualify doon. Paano nga ba binibigyan ng liwanag nito ang pangangalaga ng kalikasan? Aming binibigyan ng pansin ang kakaibang pagtatanim sa mga halaman. Una, ang mga halaman ang ilalagay ay galing sa compost pit na kung saan yung mga dumi ng hayop at saka mga nabubulok na dahon o kung anumang nabubulok ay aming pinagsasama-sama doon at pag pwede na siyang ilagay sa lupa at i-mix doon sa halaman, yun ay aming siyang ginagawang pataba. Wala po itong chemicals. Then, yun naman pong kakaibang pinagtataniman namin ay talaga pong kakaiba. Dahil pati inyodoro tinataniman namin, pero hindi gulay yung tinatanim namin, mga ornamental plants. Meron din kami taniman dyan na mga bumbong ng kawayan na kung saan ay medyo malago-lago na ngayon ang tanim naming sili. Then, another yung mga gulong ng sasakyan ay pwede rin pagtaniman dahil dito po sa amin, ang aming lot o lupa ay medyo makitid. So, kahit yung semento, pwede rin niyang pagtaniman. Kung pangkaraniwan na ang mga lumang gulong na pinagtataniman, medyo high-tech para sa akin ang toilet bowl na ginawang plant box. At babala sa mga viewers natin, huwag kayong mabibiging ibabalita. Opo. Yung labanos po, kami po naka-harvest doon ng, ang length ay 11.5. 11.5? Yes, sir. Times, ang circumference ay 11.5 din. Malaki pa nga po sa bisig ko. Wow! Ang laki naman nun! At syempre, hindi magiging posible ang programang ito kung hindi dahil sa ating mga guro at mag-aaral. Ang mga bata po, ikangay turuan sila ng tamang lakad at sila isusunod. Dahil nga po ng programa naming Tapat Ko, Linis Ko, Tapat Ko, Paganda Ko, na well-motivated po sila na maglinis at talagang nare-recognize naman po sila ng mga teachers kaya sila ay eager gumawa. Pati po mga parents namin, talagang everyday almost mahina na yung 3 hanggang 5 parents ang naririto at nagme-maintain din, tumutulong sa amin. Yes, sama-sama, together. One for all for one. Ang tao po'y nasa culture na ng pagtatapon. Pero ito po'y kaya nating pagtulong-tulungan, utay-utay nating ituro sa ating mga. Ito po'y sa ating bahay dapat mismo magsimula na ang mga plastic ay itapon ng maayos, ilagay dun sa mga plastic din at yan yung igawing pinaka-garden, pinaka-bakod at makikita na ninyo natin na pwede nga pala itong pakinabangan. Magmasid, makialam, at makiisa. At laging tandaan na ang pag-iingat sa kalikasan ay hakbang sa maayos na kinabukasan. Sa ngalan po ni Haji Aminyo, ako po si Seth Serrano para sa Tutok Kalikasan.